nainganyo ko doon sa sa amoy. Sige, medyo malaki naman yung budget natin na binigay sa atin. Saan daw ba? Marami daw ba talagang mumu sa Thailand? Baka naman meron pa. Charot lang. Charot lang po. Thank you Lord for all the blessings. Thank you for the food. Eh syempre pag umupo ka dyan guys, mararamdaman mo tapos kahoy pa. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog. And the weather today, it's not giving, mukhang uulan. So I have my umbrella with me. Kasi ang gagawin natin ngayon guys, is samahan nyo akong order ng food. Kasi ganito, thank you nga pala sa mga nag-sponsor ng ating food today. May nagpadala sa atin guys ng cash para daw pang kape ko, which is medyo ano eh medyo malaking pinadala, so hindi lang siyang pang kape. Check ko kung ano yung pwede nating bilhin, plus pang pad thai ko daw. Ayun, thank you so much. Lalagay ko na lang dito. Siyempre gusto ko yung pasalamatan. Hinihingal agad. Tapos o-order pa ako ng kung anong pwede nating pagkain. Currently guys, it is 5 PM. Tapos mag-ano tayo? Magkwakentuhan. Mamaya may ikukwento ako sa inyo guys. Sa order lang tayo ng pad thai. Parang gusto ko ng chicken. Bakit may uwak? May uwak na naman. Or ako lang ba yung nakakarinig? Sige, malapit na tayo. Tapos, thank you so much guys sa mga nagpadala din na iba. Yung ibang nagdo-donate sa atin sa YouTube. Ang ginagawa ko, iniipon ko siya guys. Para alam niyo naman, di ba, every time na may mga travels tayo, lalo na pag domestic, mahilig tayo magbigay ng tip dun sa mga feeling natin na deserving na tao. So, yun ha. Thank you so much po sa inyo lahat. Baka naman meron pa. Charot lang. Charot lang po. Hindi ko actually naisip yun. I'm so grateful lang na may mga gumagawa ng gano'n. Ay. Be, bakit ka nagja-jogging? Alright. So, dito na tayo sa isang parang parang may food court. Sakit ng ano? Sakit ng lower back ko. Tumatanda na. Ay! Wait lang ah. Kilala na ako ni ate. Wali ka! It's me again. I like the pad thai. One. And chicken. Take away. Same. Okay, Kap. Okay, sana kumain dito habang umuulan, no? Oo nga, no? Tapos pipicture natin bago natin kainin. Ay, ang ganda dito ng lights. Pero kasi yung yung kwento ko, mas maganda siya pang mamayang gabi. Sige, bigyan ko kayo ng idea habang naghihintay tayo. So, by the way guys, kasi, remember nyo, nagkwento tayo ng parang medyo scary na mga paranormal, ganon. Tapos, I received a lot of feedback. Why not daw magkaroon ako ng mga ganon, like isisingit ko lang siya. Kaya katulad dito, kakain tayo tapos biglang sisingit ko yung mga ganong kwento, lalo na pag wala na akong makwento. Ang dami daw gusto ng mga horror stories. So gano'n, sabi ko okay lang din naman, pero kasi ang nangyayari kasi guys, every time pag nakakaramdam kayo or sabihin natin malakas yung third eye ninyo, every time na napag-uusapan sila kasi yung mga yan, medyo lumalapit, yung parang nakaka-attract kasi alam nila kung sino yung nakakakita sa kanila at saka nakakaramdam. So if ever naman guys na kasi na hindi bukas yung third eye ninyo, wala kayong dapat ikatakot. Mas matakot pa kayo sa mga buhay. Ganon. May mga pinadala pa nga video sa akin, sabi niya gayahin ko daw as a reference or panoorin ko kung paano siya magkwento. Doon mga naman, mga taga-ibang bansa. Sabi ko, oo nga ang ganda ng setup niya kasi tayo mahilig tayong magkwento, di ba? Na kahit like regarding travel. Tapos, umu-order lang siya, kakainin niya, magre-review siya, then at the same time, after ng review ng food, story time na. So sabi ko, sige, gawin natin. Lalo na pag wala akong magawa. Lalo na pag kumbaga parang wala akong maikwento. Though kasi guys, nag-start to nung nag-ibis Bangkok Silom tayo. Dahil marami akong nakikita sa mga groups sa Taiwan, sa Thailand, lalo na sa Thailand guys, na marami nag-share ng mga scary stories. Tapos yung mga nagtatanong doon sa page, kumbaga sa group na yon, nagtatanong na saan daw ba? Marami daw ba talagang mumu sa Thailand? Tawang-tawa ako kasi meron talaga, hindi naman hindi naman mawawala yun, lalo na kasi nga alam niyo naman, parang isipin niyo na lang, meron yung universe, meron yung galaxy, di ba? May ibang planets nga, tapos ang daming pwedeng mangyari. So
kahit yung mga ganong paranormal, possible. Kaya sa mga hindi naniniwala, just respect na lang kasi hindi nyo rin alam yung mga pinagdadaanan. Kung may makita ka lang, may makasalubong ka lang na hindi mo alam na hindi pala buhay, yung mga ganon. Mahirap guys. And ako na nagsasabi, totoo siya. Marami na akong na-experience. Hindi ko lang siya sinishare, lalo na sa mga previous na pinagtuloyan natin. Meron talaga guys. Hindi ko lang siya sinasabi kasi parang hindi naman siya connected sa travel ko. Pero naisip ko as a whole, nagka-travel nga naman ako, nagka-try ako ng ibang hotel. Bakit hindi ko nga pala isama yung mga ganong experience? Kasi nga part pa rin naman siya, di ba? Para at least kayo hindi ako sa nananakot, okay? But at least magkaroon tayo ng ibang experience na pwedeng i-share sa mga times na wala tayong masyadong makwento, ganon. And then yung mga i-share ko guys is mga previous na, okay? Ayoko mag-share on the spot, like kunwari dito, yung may nakikita ko, yung ayoko nang gano'n. Kumbaga parang magkukwento muna ako ng mga dati kong na experience hanggang sa malay nyo, magustuhan nyo, di ba? Pero ang bala ko once every week lang tayo guys, magkukwento. Either Saturday or Sunday ko siya ipopost. Para naman hindi kayo magsawa at hindi rin ako maubusan ng kwento. Though marami talaga guys. So ganon. Kaya huwag kayong matatakot, lalo na every 7 PM itong upload natin. And then after this guys, balitaan nyo ako kung nagustuhan nyo ba or kinabukasan nyo na lang papanoorin, ha? I'm so excited lang kung marami bang makikinig ng kwento natin. Pad Thai! Thank you again sa nag-sponsor ng ating Pad Thai for today's video. Tapos, pasok tayo ng isang mall para bumili ng coffee. May nagpadala rin na pangkape ko daw. Bali, pinagsama ko na lang yung binigay nila. Bumili ako ng Pad Thai and then bumili rin ako ng chicken wings. Tapos, bibili tayo ng kape. And guys, I think Saturday ko to ma-upload. Happy Pride Month! Yay! Talagang tinaon ko to Saturday kasi alam po, Pride Month, may celebration, big celebration din sa Diliman. Hello sa inyo. A few moments later. Kapon Kap! Thank you! Ay, mambo na. Ito matulo na. Baligo kayo tayo sa ulan. Basta, wag lang bagyo. So yung mga ganitong panahon, syempre, mainit, di ba? So, blessings na rin yan. Ay, may mga nagbabike. Magkakaroon na guys ng parang panibagong requirements sa immigration. Sa Pilipinas to pag lalabas kayo. Alam nyo ba na kapag common names, yung mga pangalan ninyo, yung mga Juan de la Cruz, Maria, Magdalena, mga ganyan. Basta guys, pag alam nyo na common, kailangan yung mag-provide ng not the same person certificate. Actually, napaflag ka lang naman sa NBI if ever yung kapangalan mo is may kaso. Ganun naman, di ba? So basta guys, pag common names, hindi ko lang alam guys kung saan mag-a-apply. Pero i-check natin yan. The reason why, kung bakit na-bring up ko siya, because may isang vlogger sa TikTok na may kasama siya na hold sa immigration because hinanapan niya siya dahil nga sobrang common ng kanyang pangalan. And then may nakita na rin akong post guys sa Facebook about it. Babasahin ko na lang mamaya, okay? So tatawid lang muna tayo kasi merong Starbucks dito sa tapat sa mall. Pero actually guys, hindi ako mahilig talaga sa SB. Kumbaga parang mas gugustuhin ko pa nga McDo. Yung brewed coffee ng McDo. May McDo dito. Bread Talk. Sige, pasok tayo sa mall. Ay, hindi ko nakukuhaan na, pero maghahanap ako ng coffee shop dito sa loob ng mall. Sige, tapos kita tayo after. Okay? Wait lang. So guys, nasa tapat tayo ng Bread Talk. Naiganyo ko doon sa amoy. Sige, medyo malaki naman yung budget natin na binigay sa atin. Dalawang kind of frost, tapos may mini seaweed at saka mini fire. Dami nating budget mo. Thank you so much again. Alright guys, so approaching Starbucks. Sige, mag-Starbucks na lang tayo. Doon wala naman binigay sa akin na kung saan kailangan. Pero parang magkakape tayo. Sige. Hindi ko nakukuhaan na. Kita na lang tayo sa loob. Loob ng kwarto. Bye-bye. One eternity later. Alright guys, so nandito tayo sa ating room. Umulan. Tapos na dami kong bit-bit. Buti na lang hinaya naman ng person. So anyway, let's prepare our food. I'm so excited to eat. Nakapag-pad thai na ba tayo? Wait lang iniisip ko. Hala, parang hindi pa tayo nag-pad thai guys. Ay, oo, nag-pad thai na pala tayo sa floating market, pero di ba so-so lang siya. So check natin to. Okay, ayan.
Ganito ginagawa ko kasi. May tissue ako palagi. Itong mga squared na tissue. Para syempre hindi yung amoy ng food is hindi mapunta dito sa ating lamesa. I got the chicken. So ang ginagawa nila, sinisira nila para yung usok fresh pa rin kumbaga. Though sayang nga lang yung microwavable, pero okay lang yun. And then the pad thai. Thank you so much again sa nag-sponsor ng ating pad thai. I'm so happy. Here's the pad thai. Look at that. And this is the chicken. Tapos ang nag-sponsor po ng Starbucks natin, ng kape natin. But not only coffee, I bought some breads. O diba? Thank you so much po. Wait, picture muna natin. Oh my God. Ang bango guys. Alright. So, let's start. I-mekis muna natin itong pad thai guys. Mekis. Yeah boy. Ang sarap ng chicken. Guys, sobrang hilig ko sa chicken. Grabe. Dami niya. Actually, dami niya oh. Oh. Parang good for 2. Pero syempre, good for 1 lang to sa akin. Guys, nasabi ko naman sa inyo, di ba, na ang pad thai, luto ng pad thai dito, iba, pang tourist, iba rin yung ginagamit nila, may ginagamit silang ingredients pag pang lokal. Syempre, yung mga lokal dito is alam na nila yung lasa ng pad thai. Kaya if ever ha, kung gusto niyo makapag-try ng talagang, siguro feeling ko naman konti lang yung difference. Pero doon kayo pumunta sa not touristy na mga food court or mga street market. Meron yan. Mag-search lang kayo kung saan yung mga ganong lugar and then you're gonna enjoy it. Okay, so let's have a taste test. This is shrimp, by the way. Shrimp pad thai. Thank you Lord for all the blessings. Thank you for the food and sa mga nagbigay po ng food na to. Thank you so much po. First bite. First subo. Let's eat guys. Ibang-iba siya guys doon sa luto sa doon sa floating market. Kasi doon parang masabaw. Parang hindi na drain masyado yung tubig sa noodles. But this one, nandun yung hinahanap ko na parang konting-konting may asim. Pero pwede nyo lagyan ng toyo kung gusto ninyo. Ay, toyo. Sorry. Patis. Sarap. For the win. Kaso, maanghang, mainit. Check natin. Low fat vanilla milk. Okay ah. Okay. Okay, Cap. Yan. Pag nasarapan kayo guys, Aroy Mac. Yan, very delicious. Let's taste the chicken. Sa breadstock pala, tikman natin tong seaweed. Yan. Okay guys, abangan nyo bukas yung magiging vlog natin tomorrow is mag-enroll tomorrow, ang vlog natin is nag-enroll tayo sa isang cooking class. Oh my God, dito sa Bangkok. And isa sa mga lulutuin natin is pad thai. I'm so excited. Let's taste the chicken. Nagugas naman ako ng kamay. Sarap. Sweet chili sauce. Sarap. I love chicken talaga guys. Okay na okay. Yung satisfaction ko grabe. Okay. Ganda ng view natin sa bintana habang umuulan. Ang ganda ng effects niya. Thank you Lord. Thank you again sa mga nag-sponsor na pagkain natin. Tikman na natin to. Na-curious ako sa seaweed. Parang floss, something. Okay. May seaweed, syempre. Okay siya. May pagka mini cream puff kasi meron siyang laman sa loob na parang custard siguro to. Panalo. Sarap ng food natin ngayon. Alright. More pa yan. Gwapo naman ito.
Kasi guys, alam nyo, yung mga suggest ng mga friends ni Facebook, nakalagay people you may know, yan yung mga nag-check ng profile ninyo. Gwapo. Sino ka? Add mo na ako. Kapangalan ko rin, Mark. Hi, Mark. Charot lang. Di ko sabihin yung apelido. Ang gwapo niya. Bakit mo chinek yung profile ko? Wag ganun. Humarte. Hi, Mark, Mark S. Yan na lang. Tapos guys, ang dami kong ang dami kong kuda. Tapos guys, pag sa Facebook pala, if ever marami kayong friends, tapos sasabihin nila, hala, bakit ang dami nag-add sa akin, mga ganon. Guys, kasi kapag kayo mismo, di ba, ang dami nag-add sa inyo na friend. Pag siguro mga 10 friends request, yung ginrant ninyo ay in-accept ninyo ng sabay-sabay, yung profile ninyo is mag-show up dun sa mga mutual friends ng mga yon. If ever nakilala kayo, add yon. Kumbaga, isa yun sa reason, kayo yung may gawa kung bakit dumadami yung nag-a-add sa inyo. Ganon. Kasi yung iba, nag-i-inarte, ano nangyari? May ano ba ako? May scandal ba ako? Ba't ang dami nag-a-add sa akin? Kayo din yun. Huwag ka kasing add ng kasino-sino. Ganon lang yun. Kay Mark ulit, hello. Ang sarap. Chicken is guys, oh. 20 minutes later. Alright guys, we are done with the food. Thank you so much again and again. Hindi ako, guys, alam niyo, hindi ako magsasawang magpasalamat sa mga subscribers natin, sa mga naging friends na natin. Thank you so much. Alright guys, so it's time for Scary Story Time. Pasin tayo sa mga manonood ng madaling araw. Ginusto ng karamihan sa pagbibigyan natin. Alright, so ito yung mga past experience ko na. I forgot the year, merong napakalakas na bagyo sa atin na tinamaan talaga ang Metro Manila. Diba, sabi ko nga sa inyo, narinig nyo naman palagi sa kwento natin o sa mga vlogs natin na taga Taytay Rizal ako, diba? So saka na yung mga revelations ko sa bahay namin, pero ito nangyari sa ibang bahay. Sa Taytay Rizal ako nakatira. Tapos nag-work na ako sa Makati. Nung time na yun, nag-work ako, nagmamotor ako. Kung hindi nyo alam, nagmamotor ako from Taytay Rizal to Makati. Siyempre meron namang daanan bandang Taguig, mga ganyan. May shortcut kumbaga. If I am not mistaken, nasa work ako nun. Actually, during pala ng work na yon, grabe yung bagyo. Guys, nasa call center pa ako nun. And alam nyo naman, mga immortal tayo, di ba? Maraming makaka-relate. Grabe, as in, ang lakas ng bagyo nung time na yon. Then, pag out ko ng mga 6 a.m., walang masyadong biyahe. Kasi ang daming natumbang mga puno sa mga kalsada, ganyan. Sakto nakamotor ako, di ba? Binalitaan na lang din ako ng family ko na ang taas daw ng baha sa amin. Technically, hindi talaga ako makakauwi kasi nga nakamotor ako. So, parang nag-isip agad si Mudra Kels kung saan kami pwedeng makituloy muna. Lalo na kaming mga pumapasok. Buti na lang, within Makati lang din, guys. May kamag-anak kami sa side niya, may sariling bahay na doon, which is doon din ako actually kasi pinanganak. Okay? Sa mga kamag-anak ko dyan. Hindi ako mananakot ako, kwento ko lang. Sorry naman. So yon, yung bahay kasi na yon, sobrang tagal na. Like as in matagal na bago pa i-develop yung buong Makati. Sa baba siya banda ng tulay, ng Guadalupe Bridge. Basta gano'n. Doon ako pinanganak, kaya parang yung lugar na yon nung kinalaki ako talaga, hindi pa gano'n yung Makati. As in, kasi doon talaga ako, taga Makati talaga ako. Tapos nung when I turned grade 6, doon na kami lumipat sa Taytay. And then, doon kami nakitira kasi wala kaming choice talaga kung saan kami makikitira. Pero pang lang naman, pang ilang araw lang naman nang nangyari, doon na kami umuwi. Tapos si Mudrakas din. Pero hindi kami sabay-sabay guys. Kumbaga parang nasaktuhan kasi parang meron silang vacant na room. So yun, actually marami silang vacant na room. Pero yung ibang room doon kasi syempre private na. Turn ko, makikitulog sa kanila. Pag kuya ko naman, turn niya, parang hindi kami nakakasama lahat na matutulog kasi iba yung oras ko eh. So parang pag sila lahat nasa work, ako naman is nasa natutulog. Pag gising ko naman, sila na yung pauwi. Ganun. Ang peg ko kasi, pag natutulog ako, gusto ko madilim. Kahit may konting liwanag, may dim lights, okay lang sa akin yun. Basta ayoko na maliwanag kasi mabilis ako magising. So ito na, unang gabi na nakitulog ako. Siyempre madilim. Ang parang pinaka-style pa nung room is pag open mo ng door,
I-ano niya lang, i-visualize na lang. Pag open mo ng door, nasa kanan, yung kama is facing the window. Like, alam niyo yung mga jealousy pa, di ba? Uso yun dati. Like, ganito lang siguro siya. Tapos, kita-kita mo syempre yung yung buwan. Yun yung light na ginagamit ko lang. Kasi nga ayoko ng maliwanag, di ba? So, nung time na yon, ilaw lang ng buwan yung ginagamit ko para maliwanag sa sa kwarto. Sa kaliwang side, mahaba siya. Di ba ayoko ng mga masyadong malaki ang kwarto. That's the reason why tuwan-tuwa ako pag compact yung room ko, guys. Kasi ayoko ng maraming akong nasasagap. So, dito mo sa kaliwa is meron pa silang table. Tapos, meron pang cabinet. And then, nandito pa yung parang sa kaliwa, nandito yung CR. Syempre parang wala lang sa akin, syempre nakikitulog lang kami, di ba? Nakakaya naman kung ano ko pa, magrereklamo pa ako. Unang gabi, ang tubig sa CR, may naliligo. Sorry naman kung kikilabutan kayo So ako, di ba sabi ko sa inyo guys, mabilis ang magising. So in the middle of the night, ano yun? Talagang yung patay sindi na tubig. Yung shh, shh, Siyempre, tapang-tapangan. Ayoko ng mga ganun. So, tayo ako. Of course, anong expect natin? Walang tao. E di, tulog ulit ako. Tapos, ito na naman. Pagtulog ko. And, if I'm not mistaken ulit, yung second floor pala nila is parang kahoy. Kahoy. Kasi, nung pagtulog ko, nagising ulit ako, may naglalakad sa gilid ko. Kahoy, tama kahoy. Naalala ko na kahoy siya. Kasi medyo maingay. Rinig na rinig. At ito pa. Oh my God. Alam nyo, pag nagkukwento rin ako, nagtatayo ko. Ito pa. Yung yapak niya, syempre alam naman natin, papalapit sa akin. So, ang ginawa ko na lang is nagtalokbong ako, guys. Nagdasal ako. Kasi nga, gusto ko na makatulog. And during that time, rest day ko pala. Kaya nakatulog ako ng gabi. Okay na, nakatulog na ako eh. Okay na ako. Nakalimutan ko na. Ganun kasi ako, guys. Even kapag may sleep paralysis ako, kaya ko makatulog. Like, ititigan ko lang siya. Tapos mumurahin ko sa isip ko. Minsan nga ginaganon ko pa siya eh. Mini middle finger ko pa siya talaga. Pag nakita ko, nagagalaw ko. Tapos tutulog na ako. Okay na yun. Yun na. Parang walang nangyari. Nasanay na kasi ako. So, kinabukasan, kinuwento ko at kuya ko yun. Guys, sa kuya ko naman, ang na-experience niya pala habang kinuwento ko, may kumakatok sa pader. Like, kumakatok sa pader, which is, yung kama ko, o yung kama namin, na tinutulugan namin, tapos yung bintana, itong pader lang agad. Like, kama pader. Ganyan. May kumakatok. Guys, knowing na nalaman namin pareho na walang tao sa kabila, walang natutulog. Kasi nga, nasa ibang bansa, yung mga pinsan namin na nakatira doon. Alright. So guys, akala ko tapos na yung gabing yun. Okay, sige. Ako naman, kahit may ganun, tulog pa rin ako. Actually, sa second night, wala nangyari. Tahimik yung second night na yun. Kasi siguro, ano ba yun? Pagod na pagod ba ako dun? Kasi Saturday night, Sunday night, wait, uso yung may EL nun, guys. Like yung mga parang calamity camera na pwede kang mag-emergency leave kasi nga baha. Sunday night, wala nangyari. Monday night, alam ko naka-EL ako nun. So, syempre, dun ulit ako natulog. Ito na, guys. Yung time na yon, antok na ako eh. Hindi ko alam kung saan ako galing. Bakit ako antok nun? Hindi ko na maalala. Basta alam ko pagod ako nun. At syempre, same routine. Pagbukas ng pinto, saradong pinto, ilock syempre, tapos patayin ng ilaw. At ang kama pa nun, guys, is yung, alam mo yung bakal? Bakal siya na, meron pa rin ganun eh. Basta bakal na manipis, ganun siya. Yung pag humiga ka, talagang mararamdaman mo yung ganun. Hindi siya spring bed Basta isang bakal lang na ganun, tapos mga paa, may motherboard, may headboard na bakal din. Yung may mga ganun pa. Wait, hanapan ko nga kayo ng picture. Ayun, nakakita ako. Ayan, ganyan na ganyan. Eh, syempre, pag umupo ka dyan, guys, mararamdaman mo, tapos kahoy pa. So, ibig sabihin, talagang pag humiga ka, maramdaman mo. So, ganito na. Ang dami namang distraction. Wait lang So, yun na nga, guys. So, after nun, nakatulog na ako. And, sakto, guys, in the middle of the night, I'm not sure kung anong oras yun. Pero feeling ko, in between siya ng 12 to 3 a.m. 12 midnight to 3 a.m.
may kumakatok. May kumakatok guys. Ito lang oh. Ito lang yung pader ko kasi ito yung kame. Narinig ko yung katok na sinasabi ng kuya ko na narinig niya. Pero syempre kinabahan ako kahit paano ha. Pero mas nagibabaw guys yung antok ko. Okay, sige. So wala na. Pero guys, in between ng mga ganun, nagdadasal ako. Like, Our Father in Heaven, mga ganyan. Tapos 3 Hail Mary, isang Glory. Glory to the Father, ganyan. Ang alam ko, basta parang bigla lang akong naalimpungatan ulit guys. Because of the footstep. Yung talagang papalapit siya sa akin guys. Ang ginawa ko, nagtalokbong ako. Kasi nga, sabi ko, oh my God, pinapakiramdaman ko guys, yung paa kung saan. Siyempre, kahit sabihin natin hindi natin nakikita, basta sa sounds, malalaman mo kung nasaan. Ito yung kama ko. Ito yung bintana, di ba? Kunyari, ito yung bintana. Ito yung pader. So dito guys, which is nandito yung pinto kasi, pag ganun siya, like pag ganito, papunta doon sa bintana, kumbaga. Okay na. Hindi okay na. Nung pinapakiramdaman ko talaga kung saan siya pupunta, umupo siya sa paanan ko. Bakit ko alam? Kahit nakatalokbong ako. Yung kama kasi, syempre, biglang na-press. Yung talagang alam mo may umupo na alam mong mabigat. Edi ako, syempre, grabe yung kabado ko nun guys. As in, okay lang naman magpakita pero wag yung tatabihan ako. Okay, syempre kahit pa paano matapang ang person, then after nun, sumilip ako guys. Sumilip ako. Pagsilip ko, may nakita akong matandang nakaupo sa paanan ko na nakatingin sa bintana. Kasi yung bintana is medyo mataas ng konti. At alam niyo kung ano yung susunod nangyari? Tumayo habang nakatingin ako sa kanya. Tapos, nung tumayo siya, nagtalokbong lang ulit ako. At hindi ko na chinek kung nasan siya. Narinig ko lang yung footstep niya ulit na papalayo sa akin. Yun yung mga scariest story na tinatago-tago ko. Totoo yun guys ha. Maniwala kayo sa hindi. Totoo yun. Bahala kayo kung hindi kayo maniwala. Tapos, nagtalokbong lang ulit ako kasi sobrang takot ko. Nakatulog na ulit ako. And then, ang alam ko, kinabukasan, kinuwento ko ulit to sa mami ko, tsaka sa kuya ko. And sabi nga nila, kasi nga, syempre, hindi natin alam kung sino yung mga nandun, kung sino sila. Okay? Tapos, nung tumayo na siya, di ba, nawala na siya. Ang alam ko, hindi na, ang alam ko, parang after, siguro is 2 pang araw, hindi na ako doon natulog, guys. So, iba na ako nakikitulog. Tapos, ngayon, sinasabi ko, sige, ito yung una ikukwento ko. Actually, nakalista na guys, yung lahat ng naaalala kong mga na-experience ko, nililista ko na para hindi ako mawalan ng, hindi ko makalimutan kung ano yung mga talagang grabe. At yun yung isa sa mga pinakagrabe ko na experience. And, ngayon, bago tayo magpaalam, or sabihin natin, magpapaalam muna ako, so yun lang yung ating kwento for today. So, ang ginawa ko guys, since napaka-powerful na ni ChatGPT, naglagay ako ng parang isang scenes doon. Nag-type ako na bigyan niya ako ng isang picture na nahalin tulad doon sa itsura nung kwarto na sinabi ko. Okay? Pero bago ko ipakita sa inyo guys, magpapaalam muna tayo. So, that's really it. Thank you so much guys sa pakikinig. And check natin kung maraming maraming gustong makinig nito. So, gagawin natin to guys once every week. Okay? Para naman hindi kayo mag-goyan. Sabi niya, di ba travel vlogger tapos biglang ganito? Gusto ko guys kasi parang all around tayo. Like, di ba nagagawa ko naman yan. Nagbibigay ako ng guide sa inyo. Nagpapatawa ako sa inyo. Nagiging comedy na tayo. Minsan nagpa-perform pa ako. Sumasayaw pa ako. Nag-total performer pa tayo. Walkthrough. Nagdi-discuss pa ako sa inyo. Nag-teachesmisan tayo. Kumbaga parang lahat ng pwedeng personality or katangian ng mga content creator na gusto nyo makita sa iba, halo-halo na sa akin. Wag lang yung ibang mga puro negative ba. So, ganon. And naisip ko nga, kasi mahilig tayo magkwento, bakit di tayo magkwento ng kakaiba naman? With a twist, di ba? Para pag mga times na ganito lang, yung kakain lang tayo, and then may i-share ako sa inyo. Okay? So, tomorrow guys, again, don't forget, 7 p.m. ang ating cooking class, Bangkok cooking class. Natuto tayong magluto ng pad thai, green curry, paggawa ng sticky rice, and then tom yum. Ayan. So, if ever nagustuhan nyo guys, comment kayo kung ano na feel nyo.
sa kwento natin. Basta if ever nagustuhan nyo, like this video, comment below kung ano yung mga reactions nyo sa kwento natin. And syempre, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never get to this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. And yung picture na sinasabi ko from ChatGPT na generate is here. In 3, 2, 1. Good night, everyone.